Pagdating ni Don Juan sa Reino de los Cristales, nagtungo siya sa hardin kung saan niya unang nakatagpo si Haring Salermo. Doon ay ipinaabot ni Don Juan ang kanyang layunin, ang humingi ng kamay ni Prinsesa Maria Blanca. Kaya pala dumayo ka rito, Don Juan? Nais mong mapangasawa ang aking anak na si Maria Blanca? Opo, mahal na hari. Ang aking hangarin ay tapat at walang ibang layunin kundi ang tunay na pag-ibig sa inyong anak. Kung gayon, pumarito ka sa palasyo at magpahinga muna. Maraming salamat po, mahal na hari, ngunit mas nais ko pong maghintay dito hanggang sa inyong susunod na utos. Ngumiti si Haring Salermo, ngunit sa loob-loob niya ay naglalaro ang tuso at mapanubok na isipan. Isa na namang prinsipe ang susubok sa kanyang mga imposibleng pagsubok. Tumingin ang hari sa kanyang mga kawal. Mga kawal, dalhin ninyo rito ang isang sako ng bagong ani na trigo. Pagpasok ng kawal, may dala na itong sako. Don Juan, ito ang unang pagsubok mo. Ngayong gabi, patagin mo ang isang bundok at itanim mo rito ang trigo sa sako na ito. Pagsapit ng umaga, dapat ay hinog na ang trigo na ani at naging tinapay na ihahain sa aking almusal. Napapumulagat si Don Juan. Mahal na hari, isang bundok at ang trigo'y dapat tumubo at maani sa magdamag. Subalit kung ito po ang inyong utos, aking susubukan ng buong puso. Napatawa ang hari ng mahina. Sige, Don Juan, gawin mo kung kaya mo. Ngunit mag-ingat ka, marami na ang sumubok bago ka, at sila'y naging bato. Nang marinig ito, natigib ng kaba si Don Juan. Alam niyang imposibleng mangyari iyon sa tulong ng tao lamang, ngunit wala siyang magagawa kundi sundin ang utos ng hari. Madilim na gabi, nakaupo si Don Juan, tila malungkot at nag-iisip. May hawak siyang sako ng trigo. Panginoon ko, paano ko magagawa ang bagay na ito? Hindi tutubo ang trigo sa isang damag. Paano ako haharap bukas sa hari nang hindi nabibigo? Kinatagpo ng prinsesa si Don Juan at itinanong ang utos na ibinigay sa kanya ng mahal na amang hari. Nakita ng prinsesa ang pagkalungkot ng binata dahil sa napaka-imposibleng pagsubok na ibinigay sa kanya. Kaya naman upang palakasin ng loob, nag-alok ang prinsesa na siya na lamang ang gagawa. Don Juan, huwag kang malungkot. Alam kong imposibleng magawa ito ng karaniwang tao, ngunit ako'y naririto upang tulungan ka. Maria Blanca, ngunit paano mo magagawang tumubo ang trigo sa isang gabi? Ngumiti na lamang si Prinsesa Maria Blanca at sinabi, magpahinga ka muna at sa pagsikat ng araw, matatapos ang lahat. Sa gitna ng gabi, ginamit ni Prinsesa Maria Blanca ang kanyang mahika. Iwinisik niya ang mga butil ng trigo sa kapatangan. Sa isang iglap, tumubo ang mga ito, namulaklak at nagbunga ng gintong butil. Kanyang inani ito at ipinadala sa mga panadero upang gawing tinapay. Bago pa sumikat ang araw, ang trigo ay naging makukulay at kakaibang mga tinapay. Kinabukasan, pumasok si Haring Salermo, tila sabik na makita ang kabiguan ni Don Juan. Ngunit sa halip, naghihintay na sa mesa ang mga tinapay. Ano ito? Mga tinapay mula sa isang sako lamang ng trigo? At tingnan nyo, makukulay at may kakaibang hugis. Hindi makapaniwala si Haring Salermo sa kanyang nakita. Ang akala niya ang imposibleng gawain ay natupad sa mag at damag. Ngunit sa halip na matuwa, lalong tumindi ang kanyang pagnanais na subukin si Don Juan. Mahinang winika ng hari sa sarili. Marahil ay sinuwerte ka lamang. Hindi pa ito ang katapusan, Don Juan. Marami pang pagsubok ang naghihintay. Tumingin si Don Juan kay Maria Blanca na lihim na nakangiti mula sa malayo. At sa gayong paraan, matagumpay na nalampasan ni Don Juan ang unang pagsubok ni Haring Salermo sa tulong ng mahal na prinsesa.